Hi guys, it's me again, Michelle G. and welcome back to my channel. And ayun guys, may share na naman ako sa inyong bagong video. Syempre, about pa rin naman sa seasonal farm worker na program. But this time, about naman siya sa proseso ng DMW kasi may bago silang process ngayon ng pag-a-apply. Itong video na to is para sa re-entry worker. Yung, syempre, nakailang balik na dito sa Korea or yes, pangalawang balik or nakailang balik na. So, yun nga guys, about the DMW process last year. So, kasi yung invite ko ngayon, bali, pangatlong balik niya na. Etong by September, magiging pangatlong balik niya na. So, yung pangalawang balik niya, re-entry worker na siya noon. Pero yung proseso kasi last year is iba na ngayon. Yung last year na proseso is medyo complicated. Kasi marami pa siyang requirements na kailangan mong ipasa at sobrang gagastos ka pa talaga. Kasi 'di ba last year, pag nag-apply ka sa DMW, a-attend ka ng seminar para sa PDOS. Then after seminar, mag-aantay ka ng ilang days para magkaroon ka na ng exit clearance. Syempre, bago mo makuha yung exit clearance, kailangan mo po munang gumastos para sa mga requirements. Which is, yun yung pinaka mahirap na process kasi nga, malaki pa rin yung gagastusin mo. Unlike this year, yan nasa pangatlong balik na invite ko na re-entry worker ko, medyo naging smooth yung proseso. Ibang-iba siya noon or last year na para sa mga re-entry worker. Yun nga na nag-apply ako sa DMW, nag-asa ko kung ano nga ba yung panibagong, kung ano nga yung mga requirements na kailangan ko ipasa. Hindi lang nila yung pangalan ng workers, saka yung pangalan ng employer at kung saan yung LGU municipality namin. So yung maibigay ko na sa kanila information, through email lang yun guys. Sinanda nila sa akin yung mga requirements at ito yung mga requirements na kailangan kong ipasa. So, ayan guys, yung hiningi ng DMW ng requirements na kailangang ipasa natin. So, yung valid new visa, syempre, tapos yung SWP na template, at yung labor contract na English translation. Syempre, yung alien card mo as invitor na back-to-back. And photocopy ng Philippine passport kung citizen ka na. Kahit citizen ka na, yan pa rin yung hihingi nila sa yung Philippine passport mo. Siyempre, yung worker's passport at yung re-entry confirmation. Siyempre, pag re-entry ka dito sa Korea, pag binigyan ka ng confirmation visa, may kasama yung re-entry confirmation. So, kasama yun sa ipapasa mo sa DMW. And then, yung copy of PDO certificate last year na nakuha mo. So, yun na lang yung kailangan mong ipasa. Kaya kailangan, guys, nakatabi yung mga requirements nyo last year. And then yung OWAR receipt na nag-paid ka, yung binayad mo last year. So, kailangan nakatabi pa rin yung resibo na yun. So, yun ang kailangan ipasa. And then, invitation letter. Siyempre, bagong invitation letter. Pwedeng kayo na lang yung gumawa ng invitation letter. Ina-accept naman nila kasi ako rin lang gumawa ng invitation letter ko. And then, new version of notarized undertaking. So, eto guys, hindi na ako nagpasa nito. Kasi last year, kung wala ka pa daw niyan, kailangan mo ng new version. Pero kung nakapasa ka na last year, so hindi na naman nila ako hiningian. Pag naipasa mo na lahat ng requirements, mag-wait ka lang ng ilang araw, may message ka nila ulit para hingin yung inyong plane ticket. Kasi siguro doon nga sila magbe-base kung kailan yung flight nyo para ma-release 3 days before ng flight yung inyong exit clearance. So, ayun guys, after ko ma-provide lahat ng requirements na yan, mag-wait lang ako para sa exit clearance. So, actually, medyo napagkakamali lang dun sa exit clearance na ibigay sa akin. Siguro, ang pagkakalam nila is August 7 yung flight. Kasi, hihingi naman nila talaga sa inyo yung, yung plane ticket mo. Siguro, tignan nila doon kung kailan yung flight mo and then sa kanila ibibigay yung 3 days before ng flight mo, ibibigay nila yung exit clearance. So, naibigay na yung exit clearance sa amin kasi akala is August 7 yung flight ng re-entry ko or ng worker na in-invite ko. So, nagkamali siya, which is September pa naman sana. Pero naibigay nila na maaga. So, iba yung nakalagay na date. So, be aware lang guys na kapag binigay nila sa inyo yung exit clearance, basahin nyo yung departure date na nilagay nila doon. Kasi baka same din sa case ko na nagkamali sila ng paglagay ng date. Pero so yung binigay nila sa akin yung exit clearance, hindi ko siya nabasa. So, sinend ko kaagad sa Pinas, yung exit clearance na yun. Buti na lang, yung pamangkin ko, tinanong niya sa akin, bakit August 7? August 7 pa yung flight kasi alam niya nga, by September pa. So, ayun, saka ko lang siya nakita, kaya kailangan, checkin nyo rin maigi kung ano yung nilagay nila doon kasi pwedeng magkamali din. So ayun guys, ang bagong process ngayon sa DMW na sobrang thankful talaga. So, hindi na kailangan pumunta ng
site para kunin yung exit clearance. Hindi mo na uli kailangan magbayad para sa OWA membership kasi nakabayad ka na last year. So, hindi mo na rin kailangan pumunta ng seminar or PDOS kasi nga lahat yun nagawa mo na last year. So, hiningi na lang nila yung resibo, mga resibo, tsaka yung certificate last year na nag-PDOS ka, nagbayad ka ng OWA membership. Kaya, dapat talaga nakastago yung mga papers niyo kasi nga, ayan, katulad niyan, yun na lang pala ang kailangan sa ngayon para sa re-entry. So, kudos sa DMW. So, hindi na siya ganun kahirap gaya ng last year na inabot pa ng bagyo. So, maka-cancel siya. Tapos, naka-schedule ulit. Naabutan na naman ng bagyo. Na-cancel na naman siya. So, pabalik-balik. Medyo talagang nag-struggle talaga last year. Pero ngayon, napaka-smooth. Ngayon, kompleto na siya. So, mag-wait na lang talaga ng release ng exit clearance para sa... Kasi, before 3 days daw ng flight, nila inire-release yung exit clearance. Kaya, yun na lang yung antayin. So, then, okay na lahat. So, very, very smooth lang talaga. So, kudos sa DMW. Thank you sa magandang proseso ngayon this year na hindi kami nahirapan at hindi kami gumastos ng bongga. At wala kami yatang ginastos. So, yun guys, para yan sa re-entry na worker. So, hindi siya sa mga bagong worker. Kaya, syempre, kung bago kayo, dadaanan nyo talaga yung PDOS. Dadaanan nyo yung seminar na yan. Kaya, yun, para to sa re-entry video. So, yun. Thank you for watching, guys. Don't forget to like and subscribe para mag-update pa kayo sa video na mga i-upload ko pa. So, thank you. Bye!